Mga bata, halina at matuto kasama si maestra mo. Huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe, at ang notification bell para sa mga susunod na educational videos. Happy learning! Mga layunin. Natutukoy ang mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Piliin sa Hanay B ang kahulugan ng mga simbolo ng mapa sa Hanay A. Layunin ng aralin. Natutukoy ang mga taong naninirahan sa kinabibilangang komunidad. Ibigay ang kahulugan ng mga salitang naka-highlight sa bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ito ay tumutukoy sa mga tungkulin, responsibilidad o papel na ginagampanan ng isang tao sa isang particular na sitwasyon o komunidad. Pangalawa, tumutukoy ito sa grupo o bagay na kabilang ang isang tao o bagay. Pangatlo, ito ay isang tao na bahagi ng isang grupo o organisasyon. Pang-apat, ito ay salitang tumutukoy sa taong tumitira o nakatira sa isang lugar. Panglima, ito ay tumutukoy sa tulong o gawain na ibinibigay upang matugunan ang pangangailangan ng iba. Sa ating aralin, alamin natin ang mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad. Doktor, guro, magsasaka, tindera o tindero, pulis, bumbero. Sila ay iilan lamang sa mga taong tumutulong o nagbibigay serbisyo sa komunidad upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Ating basahin ang kwentong Ang Araw sa Komunidad. Sa isang tahimik na komunidad, iba't ibang uri ng tao ang sama-samang namumuhay. Nariyan si Aling Nena, ang mabait na tindera sa palengke. Si Mang Juan naman ang magsasakang nagdadala ng sariwang gulay tuwing umaga.
Sa paaralan, makikita si Ginang Santos, ang guro na laging handang magturo sa mga bata. Si Dr. Reyes naman ang nagbibigay lunas sa may sakit. Katuwang niya si Nurse Maria na laging nariyan para alagaan ang mga pasyente. Si Police Ramirez naman ang nagbabantay ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Si Kapitan Del Rosario ang tumutulong sa pag-aayos ng mga problema sa barangay. Si Padre Antonio, espiritual na leader ng simbahan na nagbibigay ng gabay sa komunidad. Si Bombero Cruz ang laging handa sa oras ng sakuna, lalo na ang sunog. At syempre, nariyan din si Mang Cardo, ang mangingisda na nariyan upang may sariwang isdang makain ang mga tao. Lahat ng mga tao sa komunidad ay may kanya-kanyang responsibilidad, gampanin at mahalagang papel sa lipunan. Kahit na magkakaiba, sila ay nagkakaisa pa rin upang mapanatiling masaya at maunlad ang kanilang komunidad. Sagutin ang mga sumusunod. Una, ano ang pamagat ng kwentong iyong binasa? Pangalawa, tungkol saan ang kwentong iyong binasa? Pangatlo, sino-sino ang miyembro ng komunidad na binanggit sa kwento? Pang-apat, ibigay ang mga gampanin at responsibilidad ng bawat isang miyembro ng komunidad na nabanggit sa kwento. Pang-lima, bilang isang mag-aaral, paano mo pasasalamatan at pahahalagahan ang mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Para sa isang pangkatang gawain, punan ang concept map na nagpapakita ng iba't ibang miyembro sa komunidad. Sino-sino ang mga miyembrong naninirahan sa ating komunidad? Ibigay ang iba pang miyembro sa inyong komunidad na hindi nabanggit sa ating talakayan. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita ang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Kilalanin ang tamang pangalan ng sumusunod na larawan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel.
Magdala ng iba't ibang sombrero o kagamitan na karaniwang ginagamit ng mga miyembro ng komunidad na nabanggit sa talakayan. Halimbawa, sombrero ng pulis, sombrero ng nurse, chalk ng guro. Alam kong marami kang natutunan sa araling ito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Hanggang sa muli!